Posibleng gumawa ng kasaysayan si Victor Wembanyama ngayong season. Sa buong NBA history, wala pang naging unanimous Defensive Player of the Year. Ang pinakamalapit ay si Ben Wallace noong 2001-2002 season kasama ang Detroit Pistons, kung saan nakakuha siya ng 116 sa 120 first place votes. May 4 na boto na napunta kina Kevin Garnett, Kobe Bryant at Dikembe Mutombo. Ngayon si Wemby ng San Antonio Spurs ang may malaking tsansa na maging kauna-unahang unanimous winner. Nag-a-average siya ng 3 blocks per game, pinakamarami sa buong liga. Siya rin ang sentro ng depensa ng Spurs na nasa top 3 sa defensive efficiency. Nagbibigay lang ng 110.4 points per 100 possession. Sa betting odds ng Panduel, siya ang malinaw na paborito para manalo ng Defensive Player of the Year. Malayo ang agot niya sa susunod na kandidato na si Chet Holmgren ng Oklahoma City at mas lalo kay Rudy Gobert. May argumento si Holmgren dahil malakas din ang depensa ng Thunder at may 1.9 blocks per game siya. Pero mas kompleto ang defensive lineup ng Oklahoma. May mga solid perimeter defender sila tulad ni na Alex Caruso, Lou Dort at Cason Wallace. Samantalang sa Spurs, si Wemby talaga ang pangunahing sandigan ng depensa. Kung ikukumpara kay Wallace noon, mas mataas ang blocks ni Ben Wallace na may 3.5 per game. Pero ibang era yun, mas maraming post plays at traditional big man. Sa modern NBA, kailangan magbantay sa perimeter ang mga big man. Kahit ganon, dominante pa rin si Wembanyama. Nangunguna siya sa block rate, defensive win shares at halos lahat ng advanced defensive metrics. Ayon sa composite defensive rating metrics, siya ang may pinakamalaking impact sa depensa ngayong season. At hindi malapit ang pagitan sa pangalawa. Dagdag pa rito, public na ngayon ng NBA award voting. Ibig sabihin makikita kung sino ang hindi boboto sa kanya. Dahil malinaw ang dominance niya, mahirap bumoto kontra sa kanya ng walang matinding dahilan. Sa kabuuan, si Victor Wembanyama ang pinaka-impactful defender sa liga ngayong season. Kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na siya ang maging kauna-unahang unanimous Defensive Player of the Year sa kasaysayan ng NBA. Malaking balita para sa Lakers, hindi na masususpindi si Luka matapos ma-rescind ang kanyang ika-16 na technical foul ngayong season sa panalo ng Lakers kontra Orlando Magic 105-104. Una nang natawagan ng technical si Luka sa third quarter dahil sa sagutan nila ni Goga Bitadze. Habang nasa free throw line siya, pareho sila nabigyan ng technical foul. May 1 minute and 19 seconds pang natitira sa third quarter. Dahil doon, umabot sana sa 16 na technical foul si Luka ngayong season. Ayon sa NBA rules, automatic 1-game suspension ng isang player kapag naka-16 na technical sa regular season. Ibig sabihin, hindi sana siya makakalaro sa susunod na game ng Lakers. Pero matapos ang review ng League Office, binawi o ni-rescind ang technical fouls nila Luka at Bitadze. Kaya bumalik sa 15 ang total text ni Luka at nakaiwas siya sa pagkakasuspend. Malaking bagay ito para sa Lakers na kasalukuyang mainit ang takbo sa naturang laro. Nagtala si Luka ng 33 points, 8 assists, 5 rebound, 4 steal at 1 block sa loob ng 33 minutes. Kahit hindi gaano maganda ang shooting niya na may 12 of 30 sa field, 3 of 13 sa 3-point area, nagawa pa rin niyang pamunuan ng team sa panalo. Dagdag pa rito ang clutch 3-pointer ni Luke Kennard na tumulong para masiguro ang panalo. Dahil sa panalo na iyon, umabot na sa 9 na sunod-sunod na panalo ang Lakers at mas maganda ang balita para sa kanila dahil available si Lucas sa susunod na game kontra Detroit Pistons.